sa pagtuon kung malayo sa kasunod. Isama ni mo, Lord. Hindi ikaw ang Diyos na grabe ka, may umang ginagawa. May umay, masugdayan, dito sa cross sa Calvary. Lord, walay mo yung pasalamat ko yung pagkakuhan. Lord, ikaw ang Diyos. Nalagyan, magpakabanang ka namin po. Isang dili akay mo. Salamat, Lord. Hani amin. Tungkol di mo di amin. Alam mo di amin. Halos mag-imaya mo. Gusto Lord, ang yaman, ang damang hindi mga higayon na sa amin. Kabayan ko sa mga tulong. Nag-ampo ko, anong balang, Espiritu mo. Lord, gusto na nga magtakbo ang ministeryo. Magpanalangin ka na mo, spirituhan, balim yung Diyos, because magsugod, hanggang di matapos. Bisa ng ako kabalim na pumisahin kami. Namita ko kang himaya ka, Ginong Jesus. Makataas ka, Ginong Jesus. Mapaliliw ka doon sa mata kinabuhin sa mga tauhan o ako, Ginong Jesus. Kalaygon ka. Kalaygon ka. Gusto sa amin kadaugan kalampusan. Ang talagang mo bimaya, talagang mo lang ang binukutan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ani nga week na kami sa mo karon nga week medyo na busy tungkol sa among friend na Japanese. Nami suod na mga amigo na Japanese. Kani nga Japanese is kalibro ko siya nga malit yung mga relo. Malit siya relo nga mga Seiko watches. So, katong mga high-end na Seiko watches. And sa gunso na lang, kasi makita niya sa Facebook, return ni and nagkamo niya pang sa gitna, and nagkamo niya pang snap ko. May extra time, makatulog din niya ako kung hapit lang sa may anak. But just this week, namin na-pick up na watch. Mahal ko diya. 6.5 ang balik ako, 5K. Second hand siya. May na-pick up na watch na sa mga naman na kita may kadudahan ignaw. Siya may nagtanaw, siya may nagtanaw sa kanang naong sa watch. So, mo rin social media. Tanawan ako sa watch, mura siya fake. But to make a long story short, napalit din ang mga watch kaya ganahan din siya sa watch kaya yung buyer man mo ay nagbuot ang buyer mo ay nagbuot na bahala na daw and isang mahal na ito na doon na daw ganahan daw sa watch. Tanong na ako kung mura na still feeling na rin ba? Pero sa reality na ako na i-share na nato may experience na mo because yan, di ata sa panahon karon na nakalimutan ka ang mga fakes. And that includes fake Christians and fake religious acts diya sa sulod sa simbahan. And dili ba po sa panahon karon kay bisan sa time ni Ginong Jesus, even sa time sa Old Testament, na ang mga fake. Like the Pharisees, mga Pariseo, o uban pa bisan gani ni Judas himself among the 12 apostles. It includes fake religious acts including fasting. And yung ganahan na mag-fasting ta for the sake na nakakadili i-encourage ni Pastor, ginawa ni Pastor ganahan ko na atong pagduol na sa Ginoo is single-hearted ba sa Ginoo. Ato ning gibuat para sa Ginoo. Ato ning gibuat dili for religious nga buhat. Ato ning gibuat Lord para nimo gibuhatin ako alang sa imong himaya Ginoo. So this first prayer and fasting nato as a church Living Word Springwoods, ato ning sugdon sa pagpakasabot sa dining fasting kay na idea sa fasting. O pastor, fasting yung kaon pastor. Sa dining, what is fasting? Say authentic or fake fasting. Atong naibawan na ng fasting is ang laging
Kita mo kaon. Di ba? Wala itong limuhan na fasting. Which is sakto na, fasting na siya. At alam na ito ang lens sa Bible kung saan yung fasting according sa atong Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Kung saan yung pinag-anay na fasting na ito? Ilumdo ko sa akong papa sa una, basta Birni Santo, akong papa mo, ubat-bat mo ito. Kada city palaklas, ubat-bat akong papa eh. Mga kusa sa mga sa papa speakers mo. Kaya namong sityo, mag city club brass, bunga yung city club brass yun. And niya, usa sa speaker akong papa. Umuhatod sa akong papa, na nang hindi ka diagnosis pa na, hindi ka Friday na. Diagnosis, mag-blackout, iadto sa mga kapilya-kapilya sa barangay kinasaan sa mga. And niya, akong papa, di na siya mukhaon, magtinigil na siya, maglakaw, kuyog sa diagnosis. Preparasyon daw niya silang pagbat-bat, hindi ka hapon. So, medical story siya, bumat-bat din siya. Siya pa kinalasan na speaker. Anong time na mamatay na si Jesus Christ. Ang hilang yung papa eh. Pero problema lagi, nagbat-bat, pero naapoy kinis na grande siling. Pagkisipa as mga speakers. Ay problema. Mga na siya. So, again, ito ko, katong ibuhat niya, kaya nagpuasa siya, nagpinitin siya, mga nagpinitin siya. Nagpinitin siya sa nabuhat na sa. And how I wish akong papa, wala mo na ako share sa gospel. Nasiran ko na po, I don't know, bitawa siya sa Ginoo, but how I wish kung parehas akong tulisan ni Gus ng baryo ba? Dahil kapugto siya kinabuhi, nakasambit ka siya sa Ginoo ba? Again, even at the last minutes itong kinabuhi, kung mga duod ng Jesus Christ, pwede ito maluwas. Nako na to? Pwede ito maluwas. And di man ito, inumdumi ito katong tulisan o ba ni Jesus Christ. Nako na to? Ginoo, kung maghari na niya kahit inumdumi ito ako, hindi na just Ginoo karon dahil ibang kanako sa Paris. Pero sa usapan ko, gulang-gulang ginang milyon Ginoo nga. Ginoo ka nga. Ginoo, na yung groups. So, nag-picture to, naan yung mga tao na magtungos Ginoo, naan yung mga tao na reject sa Ginoo. Dili gusto lang naman kung mamatayin ni Jesus Christ. So, di kamay po na yung mga tao kung reject sa Ginoo, na yung mga tao na magtungos sa Ginoo. And, kaya kung pag-ampo, kapita din ni nakaguro yung kung na yun sa Ginoo. Ato yung bigawat, ibong na itong kinabuhi ang Ginoo. So, dili ta magdugay man ninyo lo ang pagtuon this morning, authentic fasting. Matthew chapter 6 verse 16 to 18. So ato ni basahon. So this time, kung ihamo yung patapusan nato, ito basahon ni Matthew chapter 6 verse 16 to 18. Ito ni basahon. So this time, mamarong ta, ang tawad sa pong Ginoo. Ito ni basahon ng soul. Yun din ni Matthew 6, 16 to 18. Whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect the appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full. But you, when you fast, anoint your head, wash your face, so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Mga panglingkod na tayo mga panalangin, ang Ginoo sa puno. Just a little background sa atong text in Matthew chapter 6. Kining chapter 6 is a part of a long sermon of the Lord Jesus Christ. And kining nagitawag og Sermon of the Mount from chapter 5, chapter 6, chapter 7. And this is addressed, kini siya, chapter 6, mainly sa mga Hudyo, ani nga time, nga present ani panahon na sa sermon ni Jesus Christ. And in chapter 6, mainly, ang i-point out ni Ginoong Jesus nga sa iyong message is ang sayop nga mga buhat
tubangan sa Ginoo. Mainly kini maghatag-tag kanang abutan sa simbahan, kaduha pag-ampo, katulo fasting. And mao ni mga buhatang ang ginabuhat sa mga Pariseo, wala nila gibuhat para sa Ginoo, gibuhat nila aron makita sila sa tao. Although ayun si Ginoo Kristo, kung basahon ninyo, sobrang sa chapter 6 kung namoy hatag na hinamang si Pare, ayaw, ipakita sa mga tao. Buhat ka na para gusto nyo mag-ampo mo, ayaw, pagsaba-saba, yes, daghang mga tao. Ampo mo, sutos parto. Di ba? And later on, nag-isdol ko siya fasting tungkol. Ini mga Pariseo, pagkira sila ka ng mga elite ba ng mga tao. Taas kitanaw silang spirituhan ng mga kinabuhi. And mainly, in the context of fasting, ang mga Pariseo, according to Luke chapter 18, kaduha sila mag-fasting in a week. Inong doon mo katong Pariseo, Kubrados Boys, anak Pariseo, Ginoo, fasting ko, kaduha sa kasimana, ang akong tayo sa kong ihatag, ni kong irumi, utang ni ko, Lord. Sa lain ng bahay, Kubrados Boys, nagpamukmuk sa dughan. Di siya kahangad sa langit, tumundi kay bawa siya sa kapasasa. Eh, na ng mga Pariseo, tanong ni Ginoo sa Kristo, grabe sila ka self-righteous, grabe sila ka proud sila magaling. Tungod silang quote and quote, nagibuhat, punuhay para sa Ginoo, ngayon ipakita ang tumangan sa tao. Ano sa ni sa point na ni ang fasting, diya sa Ginoo, hindi correct yung sa Ginoo kung unsay insakto na fasting. So again, what is fasting? What do you mean fasting like? It simply means, it literally means not to eat. To abstain from food. Fasts were sometimes total and sometimes partial, and ordinarily only water was drunk. Usahay, tibuok yun kung mag-fasting ka, say partial, and usahay tubig na yung yun. Mo ng fasting. And fasting, according to sa author, is an exercise to deprive oneself of the normal and pleasant performances of life for the sake of personal enrichment. Here's the thing, the more obvious form of fasting is in dieting. Dili ka mukhaon. And may have health benefits as well, but the purpose is to transcend distraction or sensual gratification for the sake of enhancing meditation. In other words, sa mo, dili mo tagbaw, purag sa mo, inanay mo patyo ang kagusto sa imong ulod. Aron mahimo kang mas dupol pagin sa Ginoo. Sexual abstinence on the part of a married couple for a time may be a form of fasting, or for youth to forego certain pleasures in sports or recreation for a period for the sake of a spiritual retreat may be another form of fasting. Again, there's a fasting. Dili siya limited sa pagkaon lamang. Although akong nasabtan pagkaon, anything nga mga gibuhat nimo nga muna imong gihatagan o panahon labaw sa Ginoo, pwede kang mag-fasting na. Nako, kung pwede nasabtan na to. Example, umo kay sa Facebook, kinahanglan ko mag-fasting na balik ko sa kasimana para dili ko maupo sa Facebook. Fasting na! Diba? Kung ganahan ka mag-fasting o social media, kay nung doon ko ni Pastor EJ, anak or associate pastor na to sa main karon, paano na siya? Sana suma cum laude sa San Jose, Masco. And later on, pastor siya sa Redeemer IT, and siya may naayos mo ng associate pastor, pero nag-vlog siya. Ang vlog niya is ang mga activity sa Living Word. Iyan yung i-share na mo sa mong preaching lab. Yan ibuhat, pabantay siya ngayon, kasing-kasing na una, naan ang nandito, hindi. O
O wala kas Ginoo ba? Gibuhat niya, niundang siya. For 1 year, niundang siya sa social media. As in, wala ang social media. May ganahan siya na sort out siya, hindi na may para sa Ginoo. Hindi na siya. I don't know, kabantang mga siguro. Anything na buhat, natanawin mo mo na yung ihatagan o grabe na panahon kasi sa Ginoo, pwede ka mag-fasting na. Anything, ay mong gigugma, labaw na sa Ginoo, pwede ka mag-fasting na. Anything. Dili ni siya limited lang sa pagkaon. Fasting has been practiced for various reasons throughout history. Many ancient pagans, mga pagano, believe that demons could enter the body through food. Ngunit tutuon na sa una. And when they felt they were under demonic attack, they would fast to prevent more evil spirits from gaining access to their bodies. The yogis, kanang yoga, of most Eastern religions and cults have always been committed to fasting, often for long periods of time in which mystical visions and insights are claimed to be received. In modern Western society, fasting has become popular for purely physical and cosmetic reasons and is documented in some diet programs. The Bible records no teaching or practice of fasting for practical reasons. In other words, kanang parte yung kinabuhi. Wala ito lang Bible na. Legitimate fasting always had a spiritual purpose and is never presented as having any value in of itself. In other words, niata, nag-fasting ka for spiritual purpose. Nakuha na to? Dili for religious purpose, spiritual purpose. Niata aron mudungog na sino. Niata aron magpapunong na diya sa Ginoo. Amen? So again, ang fasting dili lang limited sa pagkaon. Ang fasting is any na mga kalingawan, buhat, kung sa imong gigugma na labaw sa Ginoo, pwede ka mag-fasting na aron magbalik ka, masindro, magbalik yung ginabuhi ka sa Ginoo. Amen? And I don't know ninyo, sa mga quote and quote na gitagaan yung taas na panahon o gigugma na bakahangin nyo, labaw sa Ginoo. Kung sa mga na, you must fast that. Pag-fasting na na. Amen? Aron dili ka malayo sa Ginoo, kaya pwede yun ang mga butang na kung gamito siya o aron malayo mapatayo sa Ginoo. So this morning, there are 2 points na ipakita sa itong text natin. Duha ka punto nga itong tanawon sa itong text. Unsa yun din yung tinun-anay na fasting. So, here's the first point. Tudlo ni Ginoong Hesus din first, the inappropriate act of fasting. Kung sayong nga buhat sa fasting. Verse 16, it says, whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full. So, ngani ga-address ni Jesus Christ ang sayop na buhat panahon sa fasting. And specifically, i-address niya sa mga Pariseo. Aning panahon na amoy nagbuhat og sayop na fasting niining panahon na. Sa unang panahon, mag-fasting sila, magsulob sila sa sako. Magsulob sila gisi-gisi. And ang pinakagrabe pa yun, butangan lang ang buhay lang, ulo. Tiunan na sila mag-fasting sa unang panahon. And I don't know aning nga time, kung sa'y pamahagi sa mga Pariseo, I think, mau rin yapon, kanang murag, luoy sila tanawon na nag-fasting sila. Mata sa tao. Nakuha na to. And yun na ni, whenever you fast, do not put on a gloomy face. Ang word na do not put on a gloomy face is a negative command. Subok siya na dili buhaton. Dili buhaton. And the address ni intentionally ni Ginoong Hesus kay
Yung nanay mo ang fasting sa ilang panahon na buol kay now, subo kay now, niya murag luya kay now, yung nana ilang fasting sa ilang panahon. And the word gloomy face is a focused emphasis which I believe mao gid nilang ginabuhat panahon sa fasting. Magsubok sila sa ilang now. Fasting mo. Fasting mo. Wala ka kinunahon ba? Nakuha na to? Iningon siya, do not put on gloomy face as the hypocrites do. Ang word hypocrite, it means two-faced actors or play actor. Mga hypocrite is mga taong duhay na mga dramaturgo, dramaturga. Sabot mo na? Hindi tao lang. Kitang tao lang. Nagsubok manuhay, nag-upos now, pero ultimately, sa matas Ginoo, wala eh. And Jacob din for they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. So, gingon din ang ilang motibo aron makita sila sa tao. Amen? Mainly these men are mainly man-pleasers. Self-righteous, proud. Bubuhat sila ni aron pakita nila nga ingon-ana sila. Religious sila. Religyoso sila. Doon kunuhay sila sa Ginoo. Kaya again, sa unang panahon po, ang fasting is they treat it as approval gikan sa Ginoo. Muna sila, kumubuhan ka ni approve gikan sa Ginoo. Nagdeklaro ni Jesus Christ ni, wala kang pasunod na fasting ka, nagsubo ka sa Ginoo na, approve na ka sa Ginoo. So, noon na nila, kung approve ka sa tao, that means approve ka sa Ginoo. Hindi. And ang ilang tumong din is, manotice sila, makita sila sa tao. Their fasting was not a matter of spiritual conviction but a means of self-gratification. Para lagi sila pagalingon dili para sa Ginoo. Para lang din musikat sila, para din makapakita sila sa kadaganan na nag-fasting sila, religyoso sila, mo nilang ibuhat. The fasting of these people is not for God but for men. It was largely a hypocritical religious show. Pakitang tao. And mainly the reward of these men is not from God but from men. It was Jesus Christ. Truly I say to you, they have their reward in full. Ang ilang reward? Ang approve sa tao, dili approve sa Ginoo. So mahalang dili approve sa Ginoo ato ang paso ng approve lang sa Ginoo. Kini nga niya mga Pariseo, mga religious, mga tao, ilang gusto madawat is ang approve sa tao. Inundong ko sa una. Ilapin ko sa mga kalihukan niya. And tinunod na, muna kong batik para makita ko sa tao. Na kunuhay na sa Ginoo. Ang kuno na good. Ha? Oh. Kanang mag-birthday ko, unaholan ako, natkot siguro. Natkot. Pero, wala akong natkot. Natkot sa gusto. Mas basi yun, natkot ko daan na ko, natkot yun. Magkawag, iklaro. Iklaro, hindi ka. Kitang tawar. Amen? Kitang tawar. And mingon ko tanan nga mingon ko tanan akong gibuhat before na kuno ay naapos Ginoo. All those things is pakitang tawar mingon ko. And usgan ko mingon na tungod kay never mo ito nga tayo matungod na ito akong gibuhat. Simo ni mga Pariseo. By the way, here's the thing.
wala ni mausap sa atong panahon karon. Fasting sa atong panahon karon kay kasagaran hypocritical religious show, not God-centered show. Fasting sa atong panahon karon kay mostly ritualistic na kaayong dating, dili na godly yung dating. Amen? Ang uban gihimo pa nga requirement, which is legalistic kayo nga approach. Ibis fasting gihimo forcing. Apil mo fasting, hindi mo mapilong fasting. Apil mo sige mo. Nagawa na to. Nagawa. Dili na. Ang uban, they do fasting to make them look spiritual elite. So bottom line, di kaya nato ang sa iyo kapamaagi sa fasting. Ay kung mag-fasting, magaling mo niya. Kung mag-fasting, magaling mo. Kung i-lead, magaling mo. Do it not to please men, but to please God. Kaya ultimately, fasting is to glorify God and for our good. Amen? Mga na itong sa fasting. That's the first point. Here's the second point. Pagkatulog ng Jesus Christ. Not just the inappropriate act of fasting, just the second, the appropriate act of fasting. Verse 17 to 18, it says, "But when you fast, anoint your head and wash your face so that men will not notice your fasting. But by your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you." So, ani i-address ni Ginoong Jesus ang insakto nga pamagi panahon nga mag-fasting. O dili ni magmukata nga kaluyan nga to be normal na yun. And unnoticed by men, but of God. Nako, nato. Ato sa ato panahon karon kanang karansa kay ba? Fasting meron, di ba yun? Dating ba? Kanang fasting ba meron kuan ra ba? Fasting lagi magpatika po dito. Lagi sa timare. Again, kuan kayo dating sa itong panahon bro, mag-isgot ang fasting ka ng murag mostly yung kasagaran, kuan kayo ka ng religious yung dating, dili pa Ginoo ba? Which is ang tumong sa fasting, Ginoo gid. Nilabay ko ba ni panghambog pa ng fasting. Ang fasting na ba po 10 days. Di naman ang istorya pa ng fasting ka na. Napa na to? Gibuhat na mo para sa Ginoo. Dili kay mo nang ipanganda ka. Pero ikaw sa naminaw pagmurad kulbas ni dati okay, ako 20 days o 20 days o 30 days o 40 days. Grabihan sila mo niya. Pura mag-Ginoo. Diba, kung mas iuloy, usa sa, ako na i-share nito, nakawalan niyo sa apan na, mahalang ikitan niyo, masinado siya mag-ikitan niyo ni Juha, Ginoo dyan eh. Nag-fasting sa 40 days. And after sa 40 days, namin siya mag-damgo sa ito na audition na giyampan siya tubig. And he interpreted as anointing sa Ginoo nga siya na ang anak sa Diyos. Mo nang kumbinsido kay siya na anak ni Diyos Ginoo. And deceptive kayo, tungkol kay, dili siya moingon nga, siya may claim siya na siya may puli ni Jesus Christ. Pero dagang nga makita nga dito, i-claim siya na siya may puli ni Jesus Christ. Amen? So balik ka, ingon si Jesus Christ, when you fast, so sa ilang panahon, common nilang ginaginabuhat, pero naay advice si Jesus Christ kung mag-fasting. Amen? Ingon siya ni, anoint your head and wash your face. Kining duha ka act nga ni nga, i-anoint nimo yung ulo niya, mangilabos ka. This is a command from the Lord Himself. Maganina, ayaw pagsubo si mong naong, ayaw pagmukha nga, luoy ikatanong, nag-fasting yung ka, Ginoon, in contrast, Ginoon, anoint your head and wash your face.
Sa ilang panahon, ang anointing is special na oil na mga herbs na mga pahumot. And mostly sila, anointing sila, pag-anoint sila is magpahumot sila. And sa laing abay, wash your face. Ang point gani, mainly what the Lord is saying here is that go and dress appropriately and be unnoticed kung fasting ka. What the Lord Jesus Christ is addressing here is that if you want authentic fasting, be natural. No gloomy face, no acting, no drama. Just be normal. Be true to yourself. No sad face, but a face of a sincere heart coming before the Father. There's a thing. Fasting is all about your heart. Tubangan sa Ginoo. Dili ang appearance. And Ginoo din so that men will not notice your fasting. But by your Father who is in secret. So niya, ang fasting is dili pag-agpas o approve sa tao o dili approval sa Ginoo. And your Father who sees what is done in secret will reward you. And by the way, ang fasting sa Old Testament, daghan ni siya kanang gaway. Wala nang i-apil din ito mo siya. Magugay ka. Panahon sa kasumkanan, mag-fasting sila. Panahon sa kadaugan, mag-fasting sila. Panahon sa muduol sila sa Ginoo, mag-fasting sila. And by the way, ang mga Israelites, naka sila Day of Atonement every year. And ano nga time, mao na siya nga time nga maghalad ang high priest o duha ka mananap, ang usapat yun, ang usap buhian, gitawag skateboard. And ano nga time, Day of Atonement, before na nila buhaton sila as a nation, o nila buhaton, mag-fasting sila. Mag-fasting sila as a nation. Kanya ikaw mana, they will present duha ka mga lam na ang duha ka mananap na ang usa patyon, ang usa buhian. Ang usa patyon ingon nga bayad sa sak. Ang usa buhian aron huwag ta kasi wala gid sa sak. Wala gingon dito. Gingon nga ni John the Baptist, the Lamb of God that which take away the sins of the world. Nako na to. Ang emphasis atong duha ka mananap anong sa Day of Atonement is bayran wala na sa take away. So balik na sa fasting, gingon din by your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Fasting is not about the outward ritual, but the singularity of our heart coming before the Almighty Father. Fasting is coming before the Father, not how we act when we gather. Fasting is between you and God Himself, forsaking everything just to be with Him. Diba mo, sa Old Testament, or ang mga Israelite themselves, grabe sila ka, quote-and-quote, kusog mag-fasting. Nga niabot sila sa point, sa ilang fasting, dili na dawag ilang fasting sa Ginoo. Ilang pag-ampo, ang ilang pag-dive sa Ginoo, nihalang ilang Ginoo, gilukod na ko. Pwede na buhaton sa Ginoo dahil. Sigag, hallelujah, praise the Lord. Nandigwa ng Ginoo. Pagbaptos pa. Nandigwa ng Ginoo. Sinong pag-dive, sinong simba. Ang mga may tabo, mainly sa mga Isaiah. Wala rin na ang Ginoo. Tabo na sundan. Hindi mo gana maminaw sa pagkabo. Pwede na may tabo rin, pwede na may tabo sila. Ano masahan ni kadali in the context of fasting sa book of Isaiah? Isaiah 58 verse 1 to 12. Yun din ang Ginoo, kung makita ninyo, mingon, singgit o pusog at kung ayaw, pagpupong-pupong. Ipatugbaw ang iyong tingog sama sa trumpeta, so iya ang katawan sa ilang mga sala. Inan si Isaiah ni. O ang bane ni Jacob sa ilang kalapasan.
Adlaw-adlaw mudangop sila kanako, malipay sila nga masakit sa akong kabubuton daw sa kanasod nga mata ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanimo gusto mo kung gikalipay nila ang pagduol sa Dios. Nangutanang kataon, anong magpuasa man kami kung dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kung dili ka magpakabana? Yaw-yaw sila. Ang Ginoo ngayong kanilang tinuod mo nga nagpuasa kamo tungod kay nangita kamo sa inyong kaayuhan. O gidaw-daw niyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo apan mangita gyapon away ug makigsumbagay. Nag-fasting sila, nang ginabuhi po sa ang puasa nga sama sa inyong gibuhat dili makatabang aron dunggon ang inyong pag-apoy. In other words, Kining fasting nga naduhig sa di gini pamatingon sa Ginoo. Naba na to. E mo ba kining matangas pagpuasa makalipay na nako mo ba kinang tinuod nga pagpaubos? Iko na ba ang pagduko sa inyong ulo sama sa sakbot o sa pagbanig o sako o paghigda sa abo? Mo ba kinang gitawag ninyo puasa nga kahimut-an nato? Layo kay tinuod itong puasa ya maghigda gyud sako, maligong abo. Yung pinaan mo. Inanawa na to. Praise the Lord, iklaro ni Ginoong Kristo unsa ginapuasa, dili kay outward na buhat, dili kasing-kasing bibya niya. Amen? Ang puasa nga ni pangayo mo niya, pagbugto sa mga dapos sa pagkadautan, o pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man ang paghatag kagawasan sa mga dinabdaw, o pagbali sa kanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong ginamahuman nahatagan yung pagkawad ng mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabos, o ulit-ulianan o nga bestihan ninyo ang ubo, inipasagdan ninyo ang mga kaigsunan. In other words, wala na sila kasi sa mga kaigsunan nila, mga Israelite, gani grabe sila magpagdaw-daw. E nangagyo ang Ginoo, mo ni nga puasa kung ipangayon ninyo. Ay gugma mo sa inyong mga igsoon, walay pagdaw-daw. Sa inyo, mudan na kanyang kahayag inyo sa managbalas, kabuntagon, ug mamaayo kung pagdali, pagiya, kaninyo ang inyong kataraw sa inyong nuyo, panaligtan kamo sa akong himaya. Kung masangpit, kung makanamo, tubagon ko kamo, kung magpakitabang kamo, dili ko kamo balibaran. Sa ingon, kulikayan ninyo ang pagdaw-daw, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong. O pakanon ninyo ang gigutom ug hatagan ang mga kabos sa ilang ikinamusidla kang inyong kahayag dias kang ignito kang inyong kagitwit may sama sa kahayag sa utong tutok. Tulan o kamo kanunay ug tagbaw sa mga maayong puta ug hatagag kabaskog sa lawas. May sama niya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan mo sa tubod nga dili gyud moubas. Iyan tukuron pa po sa pang-inyong garaan mga syudad nga nangabungog. Banguno ninyo ang mga tinupod sa dagang kaliwatan, tawag kamo mga tig-ayo sa mga nangabubang paril sa mga kabalayan. In other words, puasa na nagdihog sa sabihin, kalimugan sa inyo. Ano nitamo sa mga Israelites panahon ni Isaiah? Nagpuasa sila, isipin, magbuhat silang sa. Amen? Gidawdaw nila ilang igsoon ng mga Israelita. Yan si Ginoong Kristo, ingon ng Ginoo mismo, buhatan ninyo si maayo alang sa inyong kauban ng mga Israelita. Dili kayo magpakaringon mo sa inyong puasa. Ingon si John MacArthur, wala yan quote, there can be no right fasting apart from a right heart, right living, and a right attitude. Nako na to, fasting is not all about kanang yung ani nga tapok. It's good nga nagtapok ka. And emphasize na sa Bible na nagtapok ang unang mga Kristohano in the book of Acts. Nako na to, panahon nilang Pedro, panahon ng Pablo, fasting sila. But then again, may mong useless na itong fasting kung wala isakto ka kasing sakto ang pinabot, sakto na video.
tubangan sa inyo. So, manood tas Ginoo karon. And again, in close, fasting is not about our presence in the place we will do fasting. It's not about what we say that we do fasting, not about our appearance, not about the leader or pastor who encourage us to fast, not even our attendance, but it's all about you and God. And how sincere you are coming before the Lord in fasting. So, before ka manumos, mga pag-ampo, aron maning soul, ang iyo ko, matagusan na to, ngayon ka pasaylo siguro sa mga unsettled na nabuhat na sa. And please ask the Lord, paibaw ako sa mga namuhat ako nga sa mga unaware ko Lord. May pasaylo ako dito. Again, it's clear na book of Isaiah, hindi na pamangkin sa dito. Pero kung buhato na to, kung si angay na itong buhato, isettle lang itong magaling ko na Ginoo, tumatong bibigyan. Pamatiwa na ko yung pagkampo. It's clear, nag-ingon niya kanina sa text na pinibasa. So, magkahintag pila kami minuto, and nanood na sa Ginoo, and mugitso na sa atong corporate prayer week. So, marok ka,